Okay. Madaw na ka. Madaw na ka inyo. Madaw na ka ninyo. Okay. Asa ka tayo na? Okay. Sige. Then, paano sa kanyo makakreate ng intermediate sulfidation? Pag lang inyong vapor, maka-intercept og groundwater or meteoric water. Okay. Then, after na is, pag imong causative intrusion, maka-intercept og calcareous unit, then ma-form, kasi process nga nang ma-form sa skarn. Metasomatism. Let's remember, metasomatism. Okay. Mag-next ko, mag-next po sila. Ay, ikaw ang nag-next. Okay. Yung nag-next ko dito. Ay, okay. Ganito mo, ganito pa ako sarili. Nag-next mo, ganito pulos mo. Sorry. Number. Sorry. Okay. So, mga nang-alteration formation for porphyry copper deposits. Then, ganyan daw rin na ang imuang ito hypogena minerals is ay na alterations kaning propylitic ay prograde na alteration is propylitic and potassic prograde. Ano yung tawag sila og prograde? Gitawag sila na prograde for the very simple reason na wala dili sila clay. Usually ang retrograde alteration mga clays na argillic, phthalic, kanatanan is mga retrograde na alteration. Na sila influence sa water. Ang inyong prograde na alteration is propylitic and potassic. Wala pa kayo sila influence sa water. Okay, clear? So, ang first na yung ma-create is ang sodic calcic. Ang pasamatan ng sodic calcic nimo is ang sludge. So, pag ang inyong sludge is taas na kayo ang iyang sodium, siyempre, hindi mo makita sa field, di ba? Pero sa pag XRF ka, mga yan, sodium ang imuhang intrusive unit, automatic, kabalo ka na naka sa bottom sa imong system. So, anong scary siya na naka sa bottom sa imong system? Na naka sa sodic calcic environment. Okay? May road na, okay? Siyempre, wala kayong minahon, di ba? Kwarta-kwarta, mag-ginatuwa yun. Dati ka ng science. So, ang pamakit na ka sa sodic calcic na environment, kabalo ka na, wala na. Patay na imong system na naka sa bottom. Karon, what's interesting is that pag makita niyo ang next stage is the potassic alteration, kabalo karon na nakakasa sa deposit center. So pag nakaka sa deposit center, yung potassic alteration deposit center, pag saka nimo karon, sorry. Diba sodic calcic, potassic, kasi nag-form siya brine or vapor. Brine. Karon, mao ang intersection sa inyong brine and then sa inyong vapor. During a stage, vapor na ang musaka sa iyong system. So, mo nang mahimong clays ang imuhang mga bato. So, doon na ka maka-form of chloride, sericite, or sericite. Kasi familiar with phthalic alteration. Phthalic. Kasi familiar with phthalic alteration. Phthalic, SCC, kanang phthalic, kanang SCC, ng mga alteration is basically just chloride, sericite, or sericite, gi-change lang ang name. Ano yung change nila ang name? Kung saan reason nga nag-change nila ang name. Okay? Okay? In all terms, pag mga tigulang imong kastorya, pili ka ilang term. So, sa mas mga bata na mga geologists, mas common sila ang chloride, sericite, or sericite. Ang question ko karon is, ganun gi-change nila ang pangalan. Okay? Okay? Gusto nila musikat. Siyempre, yan naman ang geologist, di ba? Nagpapanit at pamaagi para musikat, di ba? So, karon nagabuha sila ng nomenclature nila para sila ang musikat. Pero either way, mo nang maging careful mo. And ay mga tao na wala nagatuog chloride, sericite, pero mutuo sila pilik, which is basically the same banana. So always remember na depende sa inyong kastorya. Kay example, si Jairo, tigulang naman ganun siya. Pilik ang iyang nailhan. Pilik ang iyang nailhan ba? So maski pa, masulti ka sa Sir Joss, kita kung what sericite mo. Manuhol sericite, ano ba? Ang iyang may gula sa kailag chloride, sericite, o sa tengite, ang ilan niya, phthalic alteration. So always remember na mag-agad mo pinami sa inyong kastorya. Kung medyo tigulang na,
always go to the old literatures. Pag mga bata-bata pa, try to talk out na unsa. Manang very dapat cautious mo sa unsa terminology sa geology. Then ang next would be this very huge blanket of tinatawag na argillic alteration. So, clear na so far? So ang prograde is ang potassic and ang propiolitic. Then ang retrograde is from chloride silicic all the way to argillic alteration. So karon ang kailangan ko storyahan rin karon is ang kaning propiolitic sa. Pag propiolitic ka, kabalo mo na naamo sa duol o naamo sa system. Layo mo sa system. Tama or mali? Propiolitic. Kasi yung key mineral sa propiolitic alteration. Chloride, epidote, o calcite, di ba? Pero kung saan ang pinaka-key na matawag din mo sa propiolitic yung ba to? Sa tulo ka buok, sa chloride, sa epidote, o sa calcite. Ha? Kasi hindi nga na chloride. Ay mo kaulaw, kasi nga na chloride. Kasi nga na epidote. Kasi nga na calcite. Siyempre, ang tama kay epidote. So, pag makita doon, isa tingnan ng propylite. Di ba mo na, diyan ka ng propiolitic alteration, mga green schist species na metamorphic rocks. So, epidote ang pinaka-key mineral na matawag din mo siya na propiolitic alteration. Tapos, sa propiolitic alteration, dapat maging careful mo. Ano man? Okay, isa na, epidote, chloride, and calcite. Ang epidote is nag-range of 300 degrees Celsius. Ang chloride is 40 degrees Celsius. Then ang less than 150 degrees Celsius. So karon, natin 3 types of propiolitic alteration. Regional na propiolitic, hydrothermal na propiolitic, and skarn na propiolitic. Okay. Pag masunod mo regional na propiolitic alteration, dapat ang epidote ninyo nag-occur as patches. So, for example, namoy bato, na nag-occur as patches ang inyong propiolitic alteration. Kana, mo nang ginatawag ito na regional, meaning, dili siya related sa mineralization. Okay? So, bago pa nagka-mineralization, namoy propiolitic, syempre, kasi genetic na sa imong mineralization, di ba? Tapos, dili entirely true na pagkakita mag-propiolitic alteration, layo mo sa system. Dili siya entirely true, ha? So, paano sa man mo makabalo na duol mo sa system, mas propiolitic alteration mo? O sa, ha? Sulfides? O sa ang key component na makabalo mo na, ay, duol ko, mas propiolitic ko. Ha? Veins? Okay, karon sa gidang sure ka dili mo tubog. Wala gusto na ta mo pumunta. Ha? Kamo na yung sa matubag, dili ka wala mo kabalo. Pero dili mo siya makita sa hand specimen. Kaya dapat taas kayo ang titanium para makabalo mo na duol mo sa deposit center. Bukas na may ko sa titanium mo wala mo. So dapat mas pa propiolitic alteration ka, ang chloride nimo. Remember niyo na, pag ang chloride niyo taas kayo ang iyang titanium, automatic doon sa deposit center. Tawagan na mong example. Tawagan na mong example. Saan makita nila? Ay, tro. Kani? Pervasive. Example kani. Ang gagawin diri. Ay, gagawin mo. Asa dapat ay wala ka copy ay karapel. Tapos morning deposit center, di ba? Morning porphyry copper ninyo. Pero kung napansin niyo, ang inyong propiolitic is naka-stages gapon siya. Namoy propiolitic na may chloride subzone, namoy epidote subzone, tapos na po may chloride na dire? Propiolitic na actinolite subzone. So, actinolite, epidote, chloride. So, maski sa propiolitic alteration ninyo, maka-create gap mo na doon mo sa system or layo. Depende sa mineral assemblage ninyo makita. Kung mas makakita mo actinolite compared sa epidote, automatic, kabalo mo na doon po sa system. Clear ta?
So, kani siya is one example ani is kaning resolution porphyry copper. Lalong ka siya na system, pero ang gibuhatan nila og kanang ICP-MS, mga IPMA, mga ana ang property alteration, pag drilling nila, naigot nila ang pinakadako na deposit sa ilang area. O yung resolution, gamit ang property alteration. So, karon bago siya na science, ay, siyempre, kung sa mga, nakita naman sa mga tigulang, sa mga lolo na to, ang mga unsa, ito gani? Mga deposit karon, so dapat, mangita na laing ways para makita o mga deposit. So, karon ginagamit nila ang property alteration. Okay? Then, ang question ako dito is, nganong claim ni tanan? Yan, dali ko na po. Anong claim ni tanan? Ano yan eh? Anong claim siya tanan? Naka-question. Unsa yung definition sa alteration? Change sa composition, unsa pa? Pag naamoy physio-chemical change sa inyong bato, it's either physical or chemical change, automatic alteration siya. Okay? So karon ang question ako diri is, nganong clay ang ma-form diri? Kasi ang pinaka importante nga nung naka-alteration, unsa na term, isa na siya ka word, nagsugod og M ag N. Mano ang pinaka-favorite word sa geology? Ngano nakaka-alteration? Erosion, good. Erosion. Unsa man? Unsa? Unsa man? Ha? Equilibrium. Naka-alteration kay naamoy equilibrium. So nganong kailangan ng equilibrium? Ano yung concept ala niya? Example, di ba sila upat, best friend nila, sila upat, kana sa grupo nila, nila Roscoe. Di ba ang mga tabad, kulang pa yung isa, di ba? Di ba lima, ano? Example, si Jairo, nasulod silang grupo. Di ba? Karon para may equilibrate yung grupo, is either mag-adjust sila kay Jairo, si Jairo ang mag-adjust sa ilang grupo, di ba? So mo ng alteration. Is either mag-alter silang lima para kay Jairo, si Jairo ang mag-alter sa self para sa ilaha. So yan ang concept sa alteration, either naka-physio-chemical change. Example, naka hornblende. Hornblende. Ang hornblende mo karon, mas stable siya at a higher temperatures kay may thick man siya na mineral. Clear. Karon pag masudlan ka og tubig na very init, ang mga tempo sa imong hornblende is mahimo siya clay. Ngano man, kay mas stable man ang hornblende na mahimong clay sa kapay na environment. Dito siya equilibrated. Clear ta? Karon, ang hornblende replace of chloride, ang chloride clay. Tapos na pa hydrothermal fluid na po dali solid na mas ang sarap po. So may tawag karon sa chloride nimo mahimo na po siyang clay. Mahimo siya man sa man clay. Dili. Smectite. So ang chloride nimo mahimong clay, mahimo siyang smectite. So always remember na pag na-alteration, automatic gina-equilibrate niya iyang self sa kainit, sa kabugnaw, sa imong environment. Always need to take note na, okay. So kani, sa una, na mga panahon, ginaingon nila na isa lang ang type sa porphyry copper, which is dapat katong magnetic, dapat taas kayo siya og salinity, pero dili siya entirely true. Nga naman, karon naata tinatawag na two types of porphyry copper, ang porphyry type 1 and ang porphyry type 2. Kaya lang ha. Sa porphyry type 1, mo yung pinaka-conventional na way to define the porphyry copper deposit. Dapat potassic alteration, low to intermediate oxidation state, tapos ang imong copper introduce siya early with magnetite. Naka-question ka rin. Ito yung mo sa term na ligand. Ligand. Kasi hindi pamilya sa term na ligand. Hindi pamilya sa term na ligand. Pamilya mo sa ligand. So ang ligand basically is siya ang nag-bind sa wala siya sa chlorine or fluorine. Siya yung ligand, ginabind niya ang metabolite sa iyang sarili. Binaalam niya yung metabolite sa iyang sarili ba? Wala ang ligand. So meaning na sa naka-chloride, siya yung medium, tapos naka-gold. Kaya pag ginabuhat sa chloride, ginabind niya iyang self, ginabind niya. Kaya siya yung ligand. Karon pag ang chloride
Labayon sa imong metal budget, mahimo siya chloride na complex. So karon kay ang chloride nimo ug ang gold nagbind naman, so meaning siya ang mag-carry sa imong gold padulong sa system. Clear ta? Sige, dili clear syempre. Example, ang chloride na amoy fluid. Sa fluid ninyo, na amoy chlorine. Di ba ang chlorine taas kay salinity, di ba? Taas kay salinity, taas kay viscosity niya, and everything. Kaya ang chlorine nimo karon, kaya niya magdala og gold, copper, lead, zinc, basta any metal budget. Pero pag daghan kayo kag metal budget sa imong fluid, daghan kayo metal budget, ang buhaton sa chlorine is iyang dalaon ang imuhang metal budget. Clear ta? So karon ang chlorine nimo gitawag siya og ligand. Ngunit siya ang nagadala sa imong metal budget. Siya ang medium to carry your metal budget. So karon ang concept is pag mga chlorine or mga usually mga ligands reducing ang ilang environment. Okay? Karon pag reduce ang environment, favorite kayo sa mga ligands. Nga naman, kaya ko niya, example, si Ruth, siya ang ligand, chlorine, kanya si Sam ang imuhang metal budget. Nagbirahan ka sa iya, dalon mo siya termi. Example kanina, mga ligand mo, sila metal budget. Dalon niyo sila pag reducing ang environment. Ang problema na to karon, di ba Lara mga? Example, si Lara, siya ang inyong oxidizing magma. Si Lara. Ang buhaton niya karon, kay dili naman mo stable pag oxidizing environment, magbulag ang ligand o ang metal budget. Pero mao nang pinaka-key to deposit your metal budget. Dapat na ay oxidizing magma na mosulod. Magis niya ginayon. O gusto na ako sarili. Magis niya duli. So karon makita mo karon, ang reducing environment nimo, pag masudlan siya og oxidizing environment, ma-destabilize siya, mabuntag siya, magbulag-bulag ang metal budget o ligand. Then you create, ma-deposit ang imuhang metal budget. Karon, to simplify things, children, ang metal budget nimo karon is ang kwarta. Kwarta, money. Metal budget nimo money. Ang ligand nimo karon is ang armored van. Nag-gets niyo? Karon, ang armored van o ang kwarta, syempre masulod ang kwarta sa armored van. Reducing environment. Kaya may tabo, pag nanay bangko, which is the oxidizing magma, o may tabo sa kwarta, ma-deposit. So yan lang ang concept niya. So kung nakakay armored van na naay kwarta, mo yung imuhang chlorine plus metal budget. Pero kung naman kayo oxidizing magma, na musulod sa iya, so ma-destabilize siya, ang may tabo karon ma-deposit siya dito sa bank. Nag-gets ninyo? So very important na taas mo o ginatawag na oxygen fugacity. Ano sabihin sa fugacity? Ano sabihin sa fugacity? Ito sabihin sa fugacity. Ha? Bilis. Ano sabihin sa fugacity? Ano sabihin sa fugacity? Fugacity is availability or activity sa imong oxygen. So pag ganyan ako kanina, dapat taas kayo ang oxygen fugacity, meaning dapat taas kayo ang availability and activity sa imong oxygen para ma-destabilize niya ang reducing environment. Nagets niyo? For example, na mo reducing magma. Oh, perfect kayo siya. Kanina, reducing magma, daghan siya, puno kayo siya metal budget o ligands. Karon gisudlan siya og gi-intrude siya og oxidizing magma. So ma-destabilize na, di ba? Mawala ni. So kanit tanan asa man asa may tabo? Asa may tabo saya? Ma-deposit siya asa man? Sa ubos, di ba? So pag ma-deposit siya dito sa ubos, siyempre mao ni ang imuhang karong oil shell. Dira yung nakakonsolidate imong mineralization. So kung matanawan ninyo, ang imuhang wala di mo liyok. Ikaw ba ni? Next. So karon ang may tabo karon, kung ano yung reducing environment, pag masaka ni mahimo nabili na oxidation environment, siyempre ang imong mineralization nahulog siya. So ang pinakataas na grade sa porphyry copper naa sa boundary sa chloride, sericite ug sa potassic alteration. Dili siya entirely true na pag makita mo potassic alteration automatic, mo ni pinaka high grade na to ba potassic ni.
Dili, ang pinaka-high grade na to is naa sa boundary sa chloride, sericide, ug potassic alteration. Clear? So, always need to remember, para ma-deposit ang inyong mineralization, kasi kailangan ninyo oxidizing na magma. Clear ka? Clear ka o sabi na to? Ay, magkaulo ba eh? Buwala na, di mo makasabot ka rin, di mo makasabot forever. Dagan na, dagan. Oxygen isotope, dagan, pwede buhaton. Clear ka? So far, tamo clear sa inyo ha? So far, come on, clear sa inyo tanan? So mga ito, naunsa ninyo? So very important ang fugacity kanito tanan. Important ko siya. Okay. So next to please. So dito sa porphyry type 1, type 1 sa. Okay. Ano siya isa-isahin? Ang porphyry type 1 daw, high temperature magmatic, usually 500 degrees Celsius, mo na maka-form of magnetite. Di ba ang magnetite, baronite, kabalo di ba ito na 450 to 500 degrees Celsius ang iyang formation, di ba? So pag ma-JN mo, pasara mo ka ng November, di ba? Pag ma-JN mo, may mga OGT, pag ito, magnetite, ay, 500 degrees Celsius mo ni. Ayos, we are how done, so yun, kabalo man dyan. Kaya, gumumura, sabihin ninyo. Kaya lang, concept niya. For example, makita mo magnetite, bornite, automatic, kabalo din mo na 450 to 500 degrees Celsius siya. Ayun yung kalimito ha. Pag makita mo magnet Celsius siya. Tapos, kung makita nyo dire, unsa man eh? Unsa na? Unsa na eh? Ano eh? Mga yung tawag na fluid inclusion. Unsa na fluid inclusion? Kasi namoy fluid. Akaron ang fluid niyo karon, na silica, na ano tanan. Ang fluid niyo karon, di ba pag ang silica mag-precipitate siya, di ba? I mean, mugahi siya. So, for simpler terms. Pag gahi niya karon, napay mga fluid na dili mugahi, mo to i-trap niya. Sa pag mineral, ano mineral water. So, ang fluid inclusion, na siya components. Ang tubig dire, morning liquid component. Ang kaning hangin dire, morning vapor component or gas. Ang solid is either kaning mga red, kaning mga hematite, kaning mga cube. Hematitic siya. Morning fluid inclusion. Kaya example, nako fluid, fluid niya kani. Tapos na ako precipitate na silica. Nagagahin ako, nag-precipitate ako. Karon kani siya, i-chop nimo siya sa silica. Makulong siya ba? Mo nang mahimo siya fluid inclusion. Mo nang sa usually ang mga fluid inclusion makita sa quartz. So sa quartz nimo pag imo siya isilipo na sa ahay, makakita ka og mga fluid inclusion. Makikita siya mga bubbles na nga nagporma. So kaning fluid inclusion, unsay purpose niya? Siya ang fluid inclusion, siya ang pagbasahan ng fluid inclusion, siya ang magkuha sa homogenization temperature niya. Meaning, di ba liquid na eh. Tapos gas niya sa taas, di ba? Klita. Kaya nang mo sa fluid inclusion, ang machine, inito niya. So kanya siya is maliyok siya. Pag mawala ang gas, pag mayroon siyang tubig tanan, mo itong temperature of formation niya. Nag-guess na nyo? Siyempre, wala. Wait lang ha. Wait lang. Tayo karapol. Ito na kung sinako makita na mga video. Wait lang. Nga naman ito dito eh. Ito mo may wala sa 12 no? Ay? Video? Kaya lang. Ay, gara. Wait lang. So, dapat i-share na ko sa diba?
Hindi lang makita ni. Saan makita sa Zoom? Kana? Dili, tugno kayo. Kung i-drone mo po. Wait lang, wait lang. Teka lang. Okay. Yan yung itsura sa fluid inclusion. Kani sample na ako ni sa mapula. So makita ninyo, kaning bubble sa tunga, morning vapor component or gas, kaning palibot niya mo ng liquid. Ang may tabo ano sa iya ha, na yung machine na initon siya, initon ng fluid inclusion. Ang fluid inclusion stable siya at 25 degrees Celsius room temperature. So pag butaasan na, ang may tabo sa iya, kasi mo nagtabukal kay tubig, hindi mo maliyok ng bubbles. Pero kung gusto ko bukal tubig no, kasi mo siya mga katao, madato mo. So ang may tabo karon, pag pabukal mo tubig, di ba magliyok ang bubbles, maliyok siya. Kaya na may tabo karon pag sige liyok ang bubbles, meaning hindi siya stable lang sa temperature formation niya. May tabo karon let's say 200 degrees Celsius na, 300 degrees Celsius na. Kung mawala ang bula, mawala ang vapor, mayroon siyang liquid tanan, meaning mo tong time na nag-form siya. Nagets ninyo? For example, mayroon yung liquid at 275 degrees Celsius. Meaning kanina fluid inclusion, na-form siya at 275 degrees Celsius. So mo tong temperature formation sa inyong deposit. Nagets ninyo? So kano, naitabo karon, daghan kayo na fluid inclusion studies ang gibuhat sa porphyry copper, nag-average of 500 degrees Celsius ang ilahang reading. So meaning, daghan kayo, as in, daghan kayo na fluid inclusion studies, ang average nila na para ma-form ang porphyry copper is at 500 degrees Celsius. Correct ba? Ay. Okay. Sige. So, question ni Jex, kung ano daw importante may bala ng temperature sa imong formation sa imong porphyry copper. Ang reason na is, pagkabalo ka sa temperature sa formation sa imong mineral, sa imong system, kabalo ka sa mga minerals mo i-expect. Example, naka 500 degrees Celsius na porphyry copper deposit, automatic, makaisip ba ka na makakita ka chalcopyrite or dili? Dili. Nga naman, ang chalcopyrite na-form siya at 350 degrees Celsius. So karon, Dex, ang pangutanan ako, what if makakita ka og potassic alteration na 500 degrees Celsius? Tapos gi-overprint siya og imuhang seriacitic alteration or philic alteration. Tapos dahil iba temperature range, so karon imagine mo paunsa siya nag-form na yung aton na magkasabay sila sa isa ka system na lahi mo sila temperature. Na dapat bulag sila. So mga na ba? So importante ang temperature para ma-define mo kung asa ka dapat sa system. Kaya kung wala ka temperature na control, mag-mix na sa tanan, wala ka balok kasi nagsugod, kinsa asa na siya nagsugod, kasi nauna, kasi naiwit. Ano yan sa inyo ang concept? Okay. So kung ang mga tabo is, potassic alteration, high temperature magmatic fluid, 500 degrees Celsius, then mo na ninyo kailangan i-remember. Very saline. So to, 500 degrees Celsius, so to, ang pangilan na, nakalimot na ko. 500 degrees Celsius, ay magmata, ang iyang, magmatic ang iyang fluid, hydrothermal, magmatic, high temperature, magmatic, tapos, ang magnetic ka, tapos sa brown ng imong deposition. Usab-usab, sulat ako. Brine, high temperature, magmatic ang imong fluid. Brine, high temperature, magmatic fluid. Magnetic ang imuhang bato. Mao ang porphyry type 1. Okay? Brine, high temperature, magnetic siya, kaya magmatic ang imuhang fluid. Sa porphyry type 2, potassic alteration. Sa porphyry type 2, different po siya. Sa porphyry type 2, instead na magmatic ang imuhang fluid, instead na, brine, di ba ni? Instead na brine siya, sa mix na yung formation. Vapor, tapos lower temperature, 350 degrees Celsius, tapos hydrothermal, ang iyang fluid, hydrothermal magmatic, then di siya magnetic.
Tapos, chlorite, cerussite ang iyang alteration. Anong ganun siya magnetic? Below? Hindi necessary. Anong ganun siya magnetic? Ha? Anong ganun siya magnetic? Kay? Wala magnetite? Hmm. Dili po. Dili siya magnetic kayo. Saan chlorite, cerussite? Clay. So, i-demagnetize niya imong magnetite. So, instead, naka-magnetic siya na component, pero i-magnetize man niya, mawala yung magnetic component. So, ang example na ni kaya ang Lepanto or Southeast. Kaya pag porphyry copper, ang geophysics na imuhang gina-ID automatic kayo sa man, induced polarization, magnetics, kaya-expect ka na magnetic ang imuhang porphyry copper. Pero what if porphyry type 2 ang imong porphyry copper? Ang signature niya kay hindi siya magnetic, pero massive gapon siya. Ano yan? Vapor siya, low temperature, hindi siya magnetic, nasa chlorite cerussite. So, porphyry copper gapon siya, pero ang iyang mineralization nasa chlorite cerussite, wala sa potassic alteration. Nangis niyo? I-review na to. Kasi na ako nalibog. Anong simple yan? Anong simple yan? Sorry. So, ang porphyry type 1, brine. Sige, atong himahima yun. Fluid. Porphyry type 1, porphyry type 2. Fluid. Asa ang fluid sa porphyry type 1? Brine. Sa type 2, vapor. So, ganito pa lang ang difference. Diba? Kaya ang brine mo mas stable sa higher temperature, ang vapor mo mas stable sa lower temperature. So, temperature pa lang daan na naka-control. Ang next is ang temperature range. There 500 degrees Celsius, there 350 degrees Celsius. Ang next is ang type of fluid. There magmatic, there hydrothermal magmatic. Then, magnetizer. Then alteration. Potassic and chloride cerussite. So, ang point lang niya is, hawaan niya yung mindset sa conventional na porphyry copper na dapat magnetic siya. Kaya yung mga porphyry copper, same sa porphyry type 2 na, different ang iyahang mode or occurrence niya. So, always ka niya i-remember niya na sa. Wait lang, napaw doon sa idungag. Bornite. Ano importante ang bornite? Sa porphyry copper. Ano importante ang bornite? Ha? Actually, dili importante ang bornite tungkol sa copper. Tungkol sa gold. Ano importante ang bornite? Siya magdala sa gold? Isa pa? Ano pausa niya dalaw ng gold? CF5FS. Dahil ano siya, ang bornite, bungkag kayo ang crystal interstices niya na ang gold musulod sa iyang mga crystal na mga interstices ng mga bangag. So may tabo karon kay sobra man sa bungkag sa crystal axis o mga interstices sa iyong bornite, musulod ang imuhang gold. Mga dapat nataas ang imuhang gold. So pag makita ang bornite sa porphyry copper deposit, interested ka dili sa copper pero sa gold. So kung mapansin niyo na, mga tanag na mga tigulang sa inyo pagkita mag-bornite, imayon yes sir, daganting bornite. Automatic, ang mindset nila ay taas ni gold. Example na king. Di ba? Sa king, taas kayo, kasi nag-king dire. Di ba? Ang king na sa king, agad kasi nag-bornite, di ba? Mga bornite pads and everything. Taas kayo ilang gold. Katungod ani. Pero ang copper nila, sure ko mga 0.3 to 0.4% lang. Pero ang ilang gold, sobra kataas. Sa mga kwarta sila sa gold. Dili lang sa copper. So muna importante ang bornite. Ang isa pa, ano importante ang bornite? Familiar mo ISS? Isomorphic solid solution.
Example na ISS, isomorphic solid solution. Isomorphic solid solution, simple na kayo concept. Example na may pool of fluid. Sa chemical formula na common sa bornite o chalcopyrite. Cu, Fe, o S. So, mo yung isomorphic solid solution. Meaning, na may copper, na may iron, na may sulfur. Clear? Kaya na may tabo sa iya, kasi nadali ang 500 degrees Celsius, nadali ang 350. Karon nung sa'yo ma-form first na CuFe ug S at 500 degrees Celsius. Kung saan na mineral ang ma-form? Bornite. Karon, the same pool, mag-carry yung 350 degrees Celsius. Chalcopyrite. So basically, ang concept lang sa isomorphic solid solution is ang imong solution, fluid source nimo na ay CuFe ug S, pero ang depositional niya na mineral depende sa temperature. Clear ta? So, ang question is, maka-create ba bornite at lower temperature? Siyempre, dili. Na naman, kaya dili man siya stable dito. Clear ta? So, mas stable sa 500. So, dili siya ma-form. Di ba? So, ano lang kasimple ang isomorphic solid solution. So, kung makita mong chalcopyrite, dili man sa always, pero maisip niyo sa yourself ba na, siguro at different elevations, makita ko bornite. Nga naman, ito daan eh. So, di ba? Unless ang imong solution is nasa lower temperature, good. Ay mong source ba? Pero kung ang imong source is deeper, i-expect na kayo mga bornite pa. Clear ba? Clear ang ISS so far? Dili necessarily, Dili necessarily. Okay. So, ano siya is phases sa imong porphyry copper. So, kamuli mo na, kani mo itong ginastara ato kanina na bapelit na 5 to 20 kilometers. Then, ang porphyry copper, tawag po siya og pencil-like deposits. Parang pencil. Nagmay ka siya. Dahil ko siya stock sa imong bapelit. Okay. Natagitawag na early porphyry stock, intermineral porphyry stock, o late mineral porphyry stock. Ang porphyry stock is ang timing sa imong intrusives. Remember lang niyo ito, Ang porphyry stock is equals to timing sa intrusives. Okay. So, natay tulo ka type. So, itong first, early, inter, and late. Okay. So, ano importante ang porphyry stock in terms of porphyry copper? Ano naman? Kaya each porphyry stock nag-signify of mineralization. Clear ka so far? Sige. To simplify, ha? See? Ay, di dapat dito, taga-kamot, taga-nuso, pagpilian. See? Ay, pero jogging. Ayun, si Ruth. Si Ruth, si Benjel, si Gift. Kaya, mga palahubong mo sila. So, nga yung concept ay, familiar naman ang mga taga-isa pa niya, pero nga yung concept niya. Ang early, interrelate, ato siya i-relate sa tao. Sa tao lang siya i-relate. So, mga si Benjel, si Ruth, o si Gift, nasabot sila na mag-jogging ugma. Mag-jogging sila ugma ba? So, may tanong ka ron, kay ikaw ang early Ruth, ikaw Gift ang inter, ikaw ang late Benj. So, may tanong ka ron, si Ruth ni, si Gift ni, si Benjel. Ang may tanong ka ron, si Ruth, gusto mo din niya mag-jogging, natulog siya sa'yo para i-prepare yung lawas na mag-jog. Okay, clear ka? Pero, wala ka ba si Ruth na pagtulog niya sa'yo, si Gift, si Benjel, gibulagan sa iyong uyab. Example lang. So, karon na ito, si Benjel, nahagad sa og, inom sa iyahang kay Gift. Tulog naman si Ruth. Nag-inom silang doa.
Ang nakita mo karon at 4 a.m. ilang sabot, si Ruth, okay siya. Pwede siya. Naka-jog siya. Ang concept mo dali niya is X solution. Pamaya mo sa X solution na term. Karon sa isa ka porphyry stock, natin ginatawag na X solution or pag-exsolve sa imong fluid. Kung tao ang isa ka porphyry stock, ang X solution is nag-equate sa awis or imong singot. Clear ka? So kung mas daghan ka sabi kung porphyry stock ka, kasi ready imong lawas na mag-exsolve ng fluid, muling grabe imong singot. Clear? Karon kasi ready man gid kayo iyang lawas, siya man ang early porphyry stock. Ready man ang iyang lawas na mag-exercise. So mas daghan siya singot, di ba? Karon ka na naka-jogging na mo, di ba? Di ba kung mas ready yung lawas, mas grabe yung singot, di ba? So mas daghan mo ma-exsolve na fluid. Karon, kaya na ma-exsolve na fluid, so padagan mo metal budget na ma-release. Nag-guess niyo? Karon kasi Benjen daw sige nag-inom pa man, sige nakamata siya pero alas 6 na sa buntag. Diya pa siya kay Ruth. Ni-intrude Japon siya. Diya pa siya kay Ruth. Pero imagine niyo kung hubog ka gamay, kung mo jogging ka, di ba dili ready yung lawas? So kapag mga wala nadala ni Ruth na metal budget, si gift ang nagdala, ang intermineral. So meaning, dili kayo high grade si gift, pero iyang gitaga concentration ang budget na gidala ni Ruth. Clear? So meaning, dili ka siya prepared, half lang yung check, pero na-siya metal budget na dala, na nag-add metal budget nag-release po ni Ruth. So meaning, mas na-concentrate tayo ng mineralization tungod kay gift. Karon, si Benjoel, kasi siya may bulagan. Nakamata si Benjoel, alauna sa hapon. Udto na. Kaya gubog siya. Sakit gud kayo, nabulagan siya. Ang ito mo karon ni Benjel, gusto mo niya panindigan na mag-jogging gapon siya. Nag-jogging siya. May magaling niya na hubog ka mo, itong tutong, edit mo sington. Ano tayo mo, ana? Iyan na siya. So meaning, wala yung na-exsolve na fluid si Benjel. Nga naman, hindi ready ang iyang porphyry stock. Nag-guess niyo? So wala siya na-exsolve na fluid. So meaning, barren siya. Wala siya unod. So ano gina-emphasize na ko niya sa iningan ng away? Kita man ko as geologist, sa pag nag-acquire lang ng porphyry copper or kaya pag nagatanaw mo mga bato, always niya tanawan ang relationship sa inyong intrusive units. So, diorite, andesite porphyry o diorite porphyry, example nga na. So, karon dapat makita ninyo, kinsa ang early na porphyry na intrusive event, kinsa ang inter-intrusive event, o kinsa ang late. For example, si Benjer, siya ang diorite porphyry. Makita niyo siya permi, pero wala mo makita na mineralization. Next time, makita niyo usab si Benjer o diorite porphyry, kabalo mo na wala ni unod. Barren ni siya. Nag-gets ninyo? So, nga naka-importante ang stages sa inyong porphyry stock. So, always ninyo i-find ang early and ang intermineral. Kasi sila ang pinakadakong role na mag-increase ang inyong metal budget. Clear? Ino say, remember na ang porphyry stock or porphyry cover, dili siya single phase intrusive event. Daghan ka na siya intrusive event. Pwede 8, pwede 10, pwede 12. Basta daghan ka na siya intrusive event. Clear? Clear so far? So, mo nang very important ang porphyry stock timing. Okay? Now, may questions ato? Or clear na siya? Ha? Or na may questions or clear? Okay? Ano yan na? Explain natin ganina. Yan ito person itong mga cells. Okay. Kani mag, ay, wala. Ay, sorry. Hindi na makita. Ano. So, kani siya, magawa siya sa board exam. I-take note lang ninyo. Kung doon mo kayo, di pa ninyo siya memorize. Pero pag gusto mo ninyo may mga exploration geologist pag sa inyong career, memorize ko din yun eh. Di pwede dili. So, kana siya. So, okay. Sa potassic alternation, na tinatawag na secondary biotype. Kung saan yung ma-differentiate ang primary biotype o secondary biotype? Ang primary biotype, di ba sa biotype? Hindi naman sa biotypes. Wala mong guna junk foods. Yan ba? Or 6 lang? Buti. 5 ba? Yan na. Yan na. 6 din.
So di ba ang permeability kay Morrison flakes, di ba? Mamali niyo. Morrison nag-occur as flakes. Flaky siya, di ba? Morrison flakes. Kita naman biotite. Muna yung primary biotite. Ang secondary biotite, kaya na-alter naman siya hydrothermal fluid. Ang may tabo sa iya, bungkag siya. Mas kinasa lang mag-form yung flakes. Chaotic kay siya. Next time, dalaan ta mag-sample. Chaotic na kay siya. Instead na one side na yung flake, ang flakes nimo sa primary biotype, ang secondary biotype nimo, bungkag ka siya, mas kinasa lang siya nag-flakes. Kaya na-alter man siya hydrothermal fluid. Random ang iyang flakes. Tapos, ang K-felds, isa pa sa Philippines, kaya wala man tayo K-feldspar, instead na K-feldspar, chloride atong ma-form. Masaka matag chloride, masaka matag FEMG. So instead na K-felds, chloride atong ma-form. Then, advanced argillic, mag-advanced argillic high temperature clays, kaolinite, dikite, o pyrophyllite. Argillic, low temperature clays, elite, smectite. Pag temperature, advanced argillic above 200 degrees Celsius, pag argillic less than 200 degrees Celsius, then propylitic alteration. Ayan lang simple. Always lang you remember ang clay, wala ba ginuha na ba eh. Dapat pag mag-clay ka, ipa-XRD gud mo. Dili mo siya ma-ID sa field. Dili mo siya ma-ID. Pero na clues, example lang kaolinite. Ang picture niya kay puti kayo siya tapos soapy. Ang itsura medyo soapy. Pero na sa kaolinite, pag XRD mo dili siya kaolinite. Magdala kayo mag 50% chance na basic kaolinite ni. Smectite, color green siya. So pagkita ang color green na clay, basic smectite ni, ingana. Kasi mga ingana. Elite, ang elite, pag tilapan mo ang elite, masuyop siya ba? Suyop po ng imuhang, wala suyop po. Di ba, di nakataon na ganyan na, tilat mag-sandstone, kasi suyop po yung dila. Ano, suyop po yung dila. Di ba, kay porous man siya, so ang tubig sa yung dila, masulod sa porous, muna masuyop siya, di ba? Ingana po ng elite. Pag ganawan naman sa yung dila, kasi yata, magdala ko elite sunod, na isa, pulit-pulit ha. Gamay. Bantay ba tawa, Diyo, yung mga kanyang gusto. So, ingana, then, kung propylitic which is na-discuss na to ganina. Okay. Okay. Kani, mas last na ni. Mapaniod to na mo. Pero mo ni pinaka-importante sa tanang kalibutan gid. So sa porphyry copper, natatawag na porphyry veins. Ang porphyry veins, siya nagdala sa imong mineralization. Okay? Natay types of porphyry veins. Hindi na ako magbasa na A, B, D, M. So ang A veins, kaya dapat, ano yung itsura niya, wavy siya, kaya itong time na nag-form siya, ductile pa siya. So meaning wala siya time mag-cool. One ang A veins. Ang B veins, porphyry veins siya, pero kay sulfide center line. Chalcopyrite, moly, either na. So may kay sulfide center line. Mo ni ginatawag na sweet spot sa inyo. So meaning, mo ni pinaka-high grade ang B veins. Ang B veins, muna siya B vein pero wala sulfide center line. Wala siya sulfide center line. Okay? Barren siya. Wala siya inod. Wala siya sulfides. Then ang M vein is hairline siya, hairline. Mga hairline. Mo ni mga hairline na mag okay. No, natin siya isa-isahon. Ang A veins, wavy siya, related siya sa early porphyry stock. Ang B veins, early to intermineral. Then ang D veins, late stage.
Benta ni early pod. Okay, so ang A ug ang M, usually nag-partner na sila, sabay sila ma-form ang A veins ug M veins. Usually makita niyo sila together. Pero ang interesting dito is ang kaning B veins. Kaya siya ang nagadala sa inyong grado. So ganina, kung ato siyang i-relate kay root ganyan kay gift, ang A ug M mo ni si root. Ang B veins, naka-relate nga po na kay root, mo ni si Benjet. Kaning B veins transition ni root of ni gift. Ayan na. So, wapon talaga maka-field ta. Dinaga po siya. Siya, pero naga po niya yung mga sulfides usually. Pero ang ma-distinguish din mo siya tungkol sa iyang ka-wavy. Pero naga po siya sulfides, pero hindi kayo nga nakadagan. Usually, ang sulfides niya nasa wall rock. Nakapilit sa wall rock. Pero ang concept lang niya, ang A-veins, na siya mineralization daan. Pero tungkol sa transition sa early and sa intermineral na kaning B-veins, dito siya mas high grade. Dito siya mas high grade. Ang B-veins, kinang wala giunod, as in super, wala gid siya unod. So, paano sa inyo ma-identify ang porphyry veins? Paano siya ma-identify? Diba, nakakita mong porphyry veins. Ano ay porphyry veins ni? Dili ni epithermal. Ang reason ay yung saan dapat color gray. Ano dapat color gray siya? Quartz siya na color gray. Anong dapat color gray siya? So, wala kay inclusion sa potassium, sodium, and any na mga puti na mga elements. So, mo ng color gray, yung porphyry copper. Dapat nipis, usually nipis siya. Na porphyry veins, medyo baga na siya, ngayon siya kabaga, nag-near na mo sa bottom sa inyong system. Tapos, taga na mag-example na, Dre. Example. So, example. So, makita ninyo, kani siya, mga straight lang na lines, na nasa alteration selvage sa kilid, mo na mga D veins, well, sulfide, meaning late na sila. Kung makita niyo kani malibino man eh. Kung makita niyo na kani, quartz vein siya, kung na sulfide center line, chalcopyrite power, kana mo na mga B veins. So, sayang lang po mga, sayang, wapagawag mag-field ta. Kung gusto niyo mas ma-appreciate niyo. So, yan yung itsura sa porphyry copper na mineralization. Naka-intrusive unit, tapos naghan kang stock workings ng mga porphyry veins. So, ano yung remember ka niya? Pag wavy siya, A vein, pag nasa sulfide center line, B veins, pag straight lang siya, so yung na wala sulfide center line, kaya imagine natin yun na sulfide center line, wala ng B veins, pero pag wala yung center line, B veins lang siya. And M veins. Kung saan mo makabalo ang M veins ang nakita, dili magnetite lang. Kung saan mo makabalo, na alteration, na M veins siya. Kung ba namin hairline na M veins, kung saan mo makabalo na M veins siya. Ang inyong wall rock, magnetic pod. Meaning, i-alter nila inyong wall rock. So, pag ang wall rock ninyo, magnetic pod siya, aside sa inyong M, sa vein na M, na M. So, meaning mo na ang M veins. Okay? Question so far? Sige. Yes! Ha? Ito, pwede mo ba ito? Magnetic yun. Ano importante ang magnetism? Ano importante ang magnetism? Ay, temperature nga naman. Oxygen fugacity. Pagkan kag magnetite, daghan kag magnetic components, may taas yung oxygen fugacity. Nga naman, ang sa chemical formula sa magnetite. Exactly. So dapat taas kita, dapat common kayo ang magnetite sa imong porphyry copper. Kasi siya ang nag-deposit. Flip. I guess ninyo ang concept? Okay.
So karon, hapit na gid, hapit, excited na maglabay. So karon siya, isa simplified diagram lang na simplified diagram sa porphyry copper. Di ba kanina, nag-discuss ng porphyry type 1 at porphyry type 2, plus ito mga model, at siyang i-add sa isa ka diagram. So di ba, naka magmatic chamber, tapos ang magmatic chamber na ay fluid na, brine and vapor. So ang first na ma-deposit is ang brine, creating the potassic alteration zone, na chalcopyrite o boronite o propylitic alteration. Karon, ang metal budget nimo naman sa imong potassic alteration, pagsaka sa imong brine, ay sa imong vapor, maaaring ang imong high sulfidation. Nag-gets? Maaaring siya, wala siya unod. Next, ang porphyry type 2, tungkol i-report ng metal budget, so ma-form niyo mo isang chloride salicite. So karon, kayo di ba kung saka man meaning naiunod ang imong high sulfidation. Clear? So pag porphyry type 2, automatic ang imong high sulfidation ay unod. Pero pag porphyry type 1, usahay wala siya ay unod or barren ang imong argillic alteration. Nga naman, nga sa porphyry type 1, wala may mineralization sa argillic. Kaya, high temperature kay, nasa potassic ang mineralization. Also, remember na, porphyry type 1, nasa ubos ang mineralization, so wala siya malala sa taas. Sa porphyry type 2, nasa vapor ang metal budget. Muna ang kaya ni carry padulong sa high sulfidation. Then, last na gini, ano yung stages ng porphyry copper? Morning stage 1, stage 2, stage 3. Tapos magmatic chamber, masaka ang fluid, acid scar, create ang volcanoes. Clear? Ang question ako karon, what if dili mag-progress ang inyong porphyry copper to stage 3? Stage 1 lang siya. Kasi ma-form yung deposit. Sige, nakay potassic, nakay magma, nakay volcano, pero dito siya mag-progress ito stage 2. So, unsay ma-form ninyo na deposit, ana? Kaya kinapawan nyo rin. Geothermal. So, geothermal, di ba kabantay mo sa mga geothermal na mga deposit so far? Nasa Mount Apo. Hindi, katong sa nag-gross mo ba to? Katong murag geothermal na katong aso-aso ba? So meaning, volcano gapon siya, nag-exist gapon ang volcano nimo, almost na kay potassic alteration. So mo nang first stage ay mo ang porphyry copper evolution. Ang second stage is dapat mubuto, di ba ganyan 0.5 to 3.5? Dapat mubuto siya, tapos progressive ang yung paleo surface, nag-erode siya, tapos nagasaka ang imuhang porphyry copper. Nag-gets niyo? Nagasaka ang imuhang ang porphyry, nag-erode sa taas, so mag-meet sila in between. Mo nang gina-term na telescoping. So, pag porphyry copper, familiar mo ng term na telescoping. Okay, concept sa telescoping pa, mag-zoom in mo. Example, si Lara, tao siya, tao. Ngayon mo siya iyan ba, telescope, ipagamay mo siya, i-zoom in mo siya sa isa ka, namugamay siya taman. Ingana ang porphyry copper. Ang imuhang roots, o ang imuhang ulo, mag-meet sila somewhere in between. Manang common kayo ang overprinting. Then, dapat progressive yung polysurface degradation, nag-progress yung fluids, then you create high sulfidation, intermediate scar, o porphyry copper. Morning model ni Silito, 2010. So, ang concept lang niya is, dapat paspas kayo ang imuhang cooling. Ano nag-cool ka? Di ba, kabila mo tayo, init kayo ang temperature. Magnet tayo, init tayo, 500. Pero mana importante kayo ang cooling? Asa gikan imong cooling? Tubig. So pag nakaka-tubig, doon lang ka sa groundwater, nag-cool imong system. Which is very important. Ano importante man siya? Kaya ma-destabilize man yung imong system. Kaya pag init lang sa terminal, ma-deposit, di ba? I-guess niya yung concept. So dapat imagine buong pag-doon imong system, gubuton din yung kalibutan nimo. Kaya para ma-deposit din mo ang imuhang metal budget. Okay? So, there is a first stage, sa ma-form dire, geothermal, then mag-progress siya into mga second stage, na anak is acidic alteration, then further cooling, rapid cooling because of groundwater which is kaning color green, then you form the model of Silito 2010. Na anay high, intermediate, and scar na deposit. Okay, clear so far? Then, okay, mo sa board exam, picture na lang niyo if you want. Nagkata ko copy kay, ikaw lang email sa, ikaw lang mag-email. Ay, na sa mo ha? By email lang ko. Nagawa sa board exam itong amount time kay
Usa ang pinakadakog copper percentage na na CU, Fe ug S. Siyempre ang gitubag sa akong mga classmate, most of them ang gitubag kay cuprite. Kaya ang ilang nabasa lang kay usa pinakadako na copper percentage. So maging careful mo kaya ang question nato, usa ang pinakadako na percentage na CU, na Fe ug na S. So based dira usa ang CU, Fe ug S sa pinakataas, siyempre bornite. So yan ang inyong buhaton sa board exam, maging careful mo sa words. Kato na, every lang for tomorrow. Usa lang ako sa kung nag-practice mo mock boards o mag-mock boards mo, i-try din nyo kung 100 items siya, every 10 pag-stop good mo. I-try lang ninyo. Ako ba akong ginabuhat, every 10, 1 to 10, nag-stop jud ko, nagahulong ko. Para makapahuli ang utok ba. Depende sa mo Kita na, charo. Ha? Ako? Alas 12. Di mo nagadali. Wala na exam na dapat yung pasaron. So dapat niya yung sa time. Kung may mga tagayot ko na, bahala ko dira basta mahuman ko dira ko. Isipan yung kauban. Kaya lang. So yan, makaka ko tips tomorrow sa board exam. Para napamay ugma. Tayo, kanis, kung study tips, pangita mo group ninyo na comfortable mo. Mga nga ako, example, maski pag-group ng 5, kung mo comfortable mag-study sa isa't isa, ayaw gano'n pag-uban. Wala ang isa pa na nakapasa sa mga, ako dito mga sa inyo ayaw niya ni buhat na, pero wala mo ko nagahinilas wala ko nag-study sa board exam, kaya trabaho mo ko ito nga time. So wala ko naka-study ka ng, ang tayo ba kanimo, chapter 10 na kukutob, i-appreciate na mga classmate, di ako bright ko, mabuang Sambahan lang ito na nakabalo ko sa mga questions. Bagsak akong day 3 sa board exam, bagsak. Nasakto na sa 20 ako. Pero bagsak ko day 3. Kamay ngayon, mga 60 plus. Pero ako yun, bagsak ko. Example, ang grupo ni Jairo, ang grupo ninyo. Pagkita maglibro na tayo yung makatabang sa inyo, pag chapter din mo. Chapter 1 din mo, 2 mo. Buhatin yung questions ba Tapos, pag exam mo yung kauban, bahala tulong mo. Puli mo, exam mo. Ayaw mo pagsalit sa mockboard. Hindi mo sa ganito sa mockboard, pero mas better. Kaya ang gibuhat sa mga classmate, grupo sila, tagay sa chapter 1 ka, 2, 3, 4, 5 ka. Ikaw buhat sa questions 3, questions 3, questions. Mag-examay mo tanan. Ibuhat nila. Magdamot siya, kaya katong time na exam, mo man question ni Jacob, mo man question niya, so, ba? So, magamit niya siya. Kani po, isa pagka-tip, ayaw kayo mapag-focus sa day 3. Dili na ako gusto ang day 3, pero ang day 3 mag-random siya, computation, nga ba? So pag-focus mo sa day 1 o day 2 na mapasagin ninyo. Nakapasa sa kuha ka mo sa day 1. Kaya ako ang day 1, 90, 80. Di, ang day 1, given yun. Di given ang day 1. Ayaw mo ka, di given yun ang day 1. Promise, given ang day 1, masin pa, amot lang ila sa inyo ako. Di ba marag day 1, gihatag man, di ba? Amot lang, regalo ang day 1 sa mo. Pero po sa mga bago ng mga nag-exam, marag po sila na regalo ang day 1. Pero ang day 2 o day 3, lisod jud siya. Pero dili ako ang tawag na tao, mo tayo study tips. Dili ako ang tawag na tao. Pero, kaya lang. Tapos, ayaw kayo magpaglalom. Kaning mga pugas-pugas ito, di ba, yung gawas, board exam. Hindi man gawas. Kamo naman mo nabigit ko pinaka-confident. Kaya nagtrabaho kong binahan. Ay kanil, day 3 na. So, 1 to 49, wala ko yung answer. Wala ka naka-joke. 1 to 49, wala ko yung answer. Ang 50 ang ika-50, also ang propylitic alteration. Puta ito, dito na kayo, tangin na. Ako ito, wala ko yung answer. Inganga siya. So, imagine naman niya, natulog ko day 3 ba, wala ko yung answer, good. Gitagan ko light ni God. Diyan lang. Ito. So ayaw kayo yung stress ang day 3. Kay ako, to be honest, ako ni personal niya, dili kayo effective na mag-study gud mo day 3 na kanang mabuang gud mo kay. Dili mo siya mining loss, computation, mayana. So importante lang ata kay ang computation, kabalo mo mo-compute kay ang ginabuhat na karon kay successive na siya. Murag ang questions 89 to 90, dapat mo itong makuha nimo para answer niya 91 to 92. Ayan na. Dili ka siya lahi-lahi na question, meron siya sa Binson ba? Ngarap ID. Ayaw kayo mapagkasta sa ID. Diorite naman na ba? Diorite, tagkupyrite, ayan, delete, lisod.
Kato lang, day 1, day 2, gid. Day 1, day 2, gid. Day na ugwang. Day na ugwang ako ah. Abot lang sa karon pero day na ugwang yun ang pinagalan. Petro ata. Ito ba si Wang? Mineralogy. Di ko siya. Ako wala ko study din ako. Pero, pero, ano. Tayo bak yun. Makasa mo tayo bak wala. Automatic yun. Day 1 yun. Sure ball yun. Ngayon pa ako mga sa inyo. Macbolts good. Macbolts good. Magbuhat. Mangita din mo group ninyo. Mas kinduha lang mo. Wala na to. Chapter 1, 2, 3, 4. Ano? Basta bang. Huwag yun mga exam. Macbolts. Kasi ito, close mo kanina. Kanina group ko. Kung close mo as a team, saan mo? Pagbahin mo. Kaya dira din mo maka-answer. Ano pa ba? Wala man. Kaya ka mag-expect sa answer? Kaya kanin mabot ang board reviewer ba rin? Ito na? Meet the board examiner? Kaya bullshit, ikaw na boy. Naku, paano sige? Wala ka na sa tulo. Mga sa number 1 ang question. Wala eh. Paano sige? Wala ka na, ambot na lang. Kalas ka. Namanit lang yun sila. Patahal ko. Na lang. Malang. Hindi man sa bad siya, pero kasi ka nakulbahan para sa board exam dali. Dapat makulbahan din ba eh. Kapag makulbahan mo, meaning namot siya sa bagsak. So mas magkaroon mag-study, kaya namot siya sa bagsak. Dapat makulbahan din. Ma-remember na ako sa una, day 1. Ako sa mama. Okay, sa'yo, nagiging day 1. Ako sa mama ba? Manak ko, pag dito, di daw punta ko eh. Wala, ikunta kayo eh, bahala. Kaya sa Manila daan. Bahala na. Di, naalala nyo, ato lang. Ayaw kayo maglalom yun. Tapos ato, din mo kayo sabay. Kasi ito, ginapray na ko sa una. St. Jude, may pray ko na St. Jude. Everyday ko simba. Wala to. So, okay na ba? So, namin questions sa Zoom. So, ano na lang siya for tomorrow, ang topic man ay thermal start of BFS. Kaya honestly, ako din sa usap ko yan. Kung feeling niyo din effective ang pa sa inyo ang way ko magtulog, ayaw niyo i-waste yung time sa kuha. I-pagsali lang po the way you want na take time. Kung talagang niyo din siya effective kaya ang purpose ko sa ngayon na video kayo, siyempre ba, refresh ka ba? Siyempre, kung hindi ko effective mag-teach sa inyo, ang i-waste ko yung time niyo na so wala hard feelings kayo para okay lang mga questions ay wala may questions anything na under ang isip niyo sa tapos yun training o reply ako sa science and mag-try ko mag-answer big word update ako sa daily type word. Hindi ko promise I mean, mas effort lang po. Tapos ko pa. Dahil may effort ka. Ay, naman din mo. Naka-exam mo ba? Exam ko tomorrow. Study ka. Honestly, wala pressure lang. Okay, so ano lang, Picture, sir. Okay lang. Ay, dili. Kamusta na? Dili. Pwede ka dali sa taraan. Okay. So smile in 3, 2, 1. Again, manifesting. Pasadong board exam. Okay, thank you.
Thank you, everyone. Thank you, online. Tomorrow po, we will have a review again. 9 a.m. pa rin po. Thank you. Don't forget the attendance.